Ang kaluoy sang Ginoo wala sing tupong. Ang iyang katutom nagalabaw bisan pa sa kalangitan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtuon sa ngaton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligay nun nga version sa ngaton Sabbath School lesson kada simana. Ini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Media Ministry Department. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyo masunson nga host sa sining programa. Kagyari karon ari ang akong duwa ka mga resource persons, ang atong mga bisita, ang akong una pakilala sa inyo, pulmiro pagin ninyo nakita ni siya. Kag amo pa ni ang sinugdanan sa madamo naman nga mga higayon nga inyo man siya makita sa gihapon. Wala sang iban, isa siya sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAS. Wala sang iban si Pastor Chris o kon Christopher Luaya. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw sa tanan, kag sa inyo Pastor Luisito Tumado, Pastor Vic, kag sa tanan nga nagasunod sa ato na programa online. Yes, thank you again mga kauturan. Ang ikadwa na kong pakilala, pero may naging ninyo, sang nagligyang na 2 ka semana, siya manupod na itong diri mga kauturan. Siya ang atong nga dean sa School of Theology dire sa CPAC. Wala sang iban si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat sa pag-imbitar sa amon diri sa sining nga programa. Kabay pang Ginoo makapakamayo sa tanan, kag ginatamyaw ko ang aton nga mga viewers, kabay pang Dios maga-bless man sa aton. Yes, thank you, Gid. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Chris magbasa sa aton sadsaran nga teksto, aton na nido ko ang ato mga ulo. Sa sining nga tiyon ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat nga ikaw naman magagamit sa amon. Kabay pa ang pinakamanami gid nga mga leksyon kag mga insights amon matalakay kag amon ini mahatag sa amon mga kauturan. Salamat nga imo kami ginagamit upod sa balaan nga Espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Yes, Pastor Chris, ang aton sadsaran nga teksto. Aton basahon ang Salmo 57, mga bersikulo 9 kag 10. Nagasiling, magapasalamat ako sa imo o Ginoo sa tunga sang mga katawhan. Magaambahan ako sa imo sing mga pagdayaw sa tunga sang mga pungsod. Kayang imo malig-on nga paghigugma dako sa kalangitan, kagang imo kamatuoran sa kawa. Amen. Mga kauturan, Pastor Chris and Pastor Vic, hari na kita sa leksyon 7. Your mercy reaches unto the heavens. Ang imo kaluoy naglabaw pa bisan sa kalangitan o kung nagalabot sa kalangitan. Ang mga salmoista, mga tao man para sa aton. Pero gingamit sila sa Ginoo to speak sa pagambal. Sining mga hymns, mga experience nila. And then, pero kay David, makasasala. Kung hindi lang sa kaluoy sa Ginoo, wala na si David. Yes. So, isa ni sa mga core, mga major naton nga matunan. Kaya nga itong leksyon karon will be speaking about sa kaluoy sa Ginoo, sa iyang katutom. Ano pagid, Pastor Vic, ang aton paabuton nga maton matunan sa sining nga semana? Ining lesson 7, importante ini, Doc, kay naghambal ini sang isa sa mga karakter sang Ginoo nga amo ang kaluoy. Kag ini nga kaluoy
tema ini sa Book of Psalm. Yes. Nga makita naton diri sa Salmo 136, 51, 130, 113, 123 ini nga mga psalms nagahambal ini kung ano gid ang batasan sang Ginoo towards sa iya nga mga gintuga ilabi na sa aton nga makasasala. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Chris, ano pa gid ang imong matungda sining aton leksyon 7 karon? Ang akon nga realizations diri Doc Tomado, your mercy reaches unto the heavens. It's a proof nga ang kaluoy sang Dios limitless. Ito ginambal diri the heavens, hindi lang plural, singular, kundi plural. Plural pa. How can we measure the heavens? Di mo na siya ma-measure. So, it's an encouragement sa tagsa-tagsa sa aton. Ang Dios, ang iyang kaluoy, limitless. Yeah. Limitless. Makita na natin sa aton ng mga discussions how limitless Amen. was God Okay. sa mga discussions natin. Yes, and that's correct. Mga doktora na muna. So, ang atong leksyon sa sining masimana na focus sa kaluoy sa Ginoo, sa iya katutom. Kag ang pamangkot, how limitless siling pa ni Pastor Chris. Paano nga ang langit, hindi mo na malabot ang langit eh. Kag ti nagalabaw pa gani sobra sa langit. And that's nagalabot pa sa langit. Yes. His mercy endures forever. Pastor B, ining Psalms 136 no isa gini sang manami nga mga punto nga nagahambal about sang kaluoy sa Hebrew kisid, okay, steadfast love, so daw synonym sila, mercy and steadfast love. Yes, can you elaborate a little bit, Pastor? Ang 136 nga salmo, it is a kind of a liturgical psalm nga ini siya ginahambal sa mga tao when the people assembled together. It is a liturgy. Kung aton tanawon ang background sini, amo bala ini ang ginatawag nga psalms of ascent pastor nga sa diin kung ang mga tao naara sila sa dalan pa kadto sa Jerusalem kay babaw ng taas ng pasaka sila, amo ni ang masami nila nga ginahambal, ginakanta o amo ni kay ini nga mga katawhan mag-attend sila sa mga festivals, fiesta. So tama kay ini ka-importante kay samtang sila nagapanglakaton padulong sa templo nga mag-attend sila sang fiesta sa Jerusalem, the city of God. Ang kaluoy sang Ginoo nga ginahambalan diri sa 136 amo na ang pirmi nga topiko nga ginapaliwat-liwat. Sini kung tanaw naton it's a kind of litany bala pastor kay give thanks to the Lord and then his truth endureth or his mercy endureth or his compassion. Damo nga klase sang translation ang chesed nga ginahambalan mo. So it's either loving kindness or loyalty, steadfast love, mercy. Amo ning gagwa pirmi sa sang mga tao nga paliwat-liwat nila nga ginahambal nila gina-recite ang kaalwan kaayo kaluoy sang Ginoo. Amo nang background sa yes. Kanami sa imo ginambal nga gina-recite nila, pero nila ginaliwat-liwat. Mga kauturan, ini bala ang gambal ni Pastor Montaño nga piyesta. Ang mga Hudiyo may mga religious feast, kadamo sinasayla. Labi na gid sa panahon sang Passover sa isa ka tuig. Daw ilang ginapreparahan nga kung mahimo patanan sila makadto dito sa Jerusalem kay ma-attend sining religious festival nga ang isa mo ang Passover. Samtang nagapanlakato na sila, labi na kung makita na nila ang Jerusalem, nagataklay giti sa babaw sa bungyod ang Jerusalem, makita na nila na ang territory ng templo, amo na dayon na ila pananambito, amo na dayon nila ginambal, ang walay katupong nga paggugma kag kaluoy sang Ginoo. Yes, Pastor Chris. Dire Pastor, I appreciate sa ining ginatawag nga na-mention ni Pastor Vic gina-accent, ginabalik-balik. Kag hindi nila ihambal
kung wala nila na experience. Amen. Amugin ang kanami. Just imagine 26 times gin-mention ang phrase nga for His mercy endures forever. 26 times. Kag hindi mo na siya ihambal once nga you have not experienced. Yes. Experience na nila. Kag kanami sang linya, every time give thanks to God of God, His love endures forever, so forth and so on, from verse 1 until the last verse, verse 26. 26 times gin-mention. So this is in contrast sa belief sang madamo bala Pastor Luisito nga the God of the Old Testament is an evil God. Yes. Pagkatapos ang God sang New Testament is a good God. Kag diri His mercy endures forever. Ang merciful manggali ang Dios sa Diyos Old nga Testament. Hindi manggali suno sa belief sang iban nga terror ang ano of judgment lang permi lang revenge. It would be bias para sa Ginoo nga evil manggali ang Ginoo sa Old Testament. Pero ang declaration sa mga nagasimba sa iya sa dito sa Old Testament times, ginabalik-balik nila ang phrase nga ano nga nini? His mercy endures forever. Yes. And then, amo na, Pastor Chris, ay mo ginambal kay na nga may mga wrong concept. Labi ng mga modern theologian karon, mga modern nga mga Kristiyano nga ang Dios yes ang daan nga tugon, tama ka harsh, tama ka stern, kag hukom lang permi pangakig. Whereas in the New Testament, lain niya gugma. That is how the New Testament writers emphasize about God, labi na sa kay Jesus. Pero kung aton tunan, mga kauturan, halin pa sa creation, God's mercy is still there. Yes, Doc. Ang kanami, kung basahon nato ng 136, kanami bala sa mga simile, sa mga metaphors, word pictures, ginahambal sang salmista. Una, ginahambal niya mo tong creation. Ang creation, the reason kung ang Ginoo nag-create sining kalibutan bungod sa kaluoy sang mercy of God, God's loving kindness. Hindi lamang sina nasya ko diri Doc kay nga aman, aside from mentioning creation, ang versikulo 10 nag-recall siya, ila ba lang daw gifilibuster sang salmista kung ano ang natabo sa past. Kung paano sila ginluwas ang Ginoo. God who struck Egypt with their firstborn. Amo na natabo to sa kuan mo sa past nga ginluwas sila. But silingon ang kaluoy sang Ginoo is always connected with His deliverance. Salvific gidya ang kaluoy sang Ginoo. Nga siya nagluwas sa iyang mga katawhan, ginkuha niya sila sa Ehipto, gindala niya sila sa wilderness, kag sa wilderness ang ginatake sila sa bersikulo 19 sa mga Amorites, ang Ginoo man ang nagluwas no liwat sa ila. So amo ni ang dalagan diri sang litanya bala sang 136 sa Salmo. Kag dugang pagid, hindi lang creation, hindi lang sa history nga na yung balaan nila kung anong ka maluluyo ng Ginoo. Kag ila man mabatyagan nga pinalangga sila because they had been chosen by God. Pinagi silang covenant promise ang Ginoo sa nga tanaw bala iba niya kita gin paboran sa Ginoo ba mo kita sini so forth and on, and that's it. Yes, Pastor Chris, sa aton nga Monday, create in me a clean heart, O God. Anong ding imo na amo gining paborito ko, amo gining una nga namduman ko nga memory verse nga gin-memorize ko sa gamay pa ko. Create in me a clean heart, O God. As I understood sa sininga ko an Dr. Mado, sininga statement, that this was the prayer after David committed as the double sin of murder and adultery sa kay Bathsheba. So then kanami isang word nga gingamit niya diri. Ang word nga create is amo ni siya sa Hebrew nga bara. Then only God can bara. Amen. Okay? Only God can bara. This word is, kung wala ko nagsala, Dr. Vic, attribute ni sa Ginoo. Ang Diyos lang ang kuan sini, ang pwede sini. So, but silingon, it appears nga nothing is impossible with God. Okay? Ang sala nga, just imagine premeditated sins nga siling na ni David, wala sing sacrifice para diri. Okay, premeditated mo na plano bala, pero
kung kuan gali kung mangayo ta kapatawaran sa Ginoo, he can bara, he can create us a clean heart. Yes, and that's correct. Okay. Wala sa ibang creator siya. So he can create anything. And then why not? Ang bago nga kasing-kasing, hindi niya mag-create. Yes, Doc Vic. Yes, Doc. Kanami sining Psalm 51, this is a Psalm of David. Penitential Psalm, kaupod sini isang Psalm 130 nga ang sunod na itong diskussan. Butsilingon, amo ni ang gina-recite sa mga tao, labi na si David, sa panahon nga siya nakakilala kung ano gid siya kapag ka makasasala. Ang background sining pagka makasasala ni David ay makita naton sa Exodus 21:14 libig ko sa 20 nga nakahimo si David sang dalagko nga mga sala o sala against sa aton nga Ginoo. Gimpautwas ni David sa bug-os di nga tagipusoon ang iyang pagka makasasala kag nagpangayo siya sang kapatawaran sinisi. Amo niyang gina-recite sa mga katawhan sang Ginoo sa panahon nga iyara sila sa down na gid sila nga sitwasyon. Ka-experience silang madulom nga klase sang kinabuhi. Kag amo niya si David nagpangayo siya nga with my multitudes of sins I need mercy. Nagkikinahanglan ko sang imo nga kaluoy. Yes. Okay. Thank you again, Pastor Chris and Pastor Vic. Ang isa nga akong madugang dire sa aton nga leksyon sa Monday, nga aside from God can bara, can only, wala na sang iban, makatag sang new heart, okay, makakreate. Ang isa pagid ka punto, nga ang tao does not deserve forgiveness. Sino ginabi kang magdemanda forgiveness? Oh. Kaya si David, gani, grabe ang sala ni David. Oh, but yet God created him a new heart. So ang punto dire nga we don't deserve forgiveness. It is the attribute, it is the character of God to give us a new heart. And that's it, a new life. Do you have something to add? Dire pagid aton makita nga David asked for a cleansing with hyssop. Hyssop. Okay. So, kuan gini siya inang he needs nabatsagan ni David nga higko gid siya kayo. Higko gid siya. And it is a good kuan ba attitude sa tao. Kung makasala nga ni kita, we have to accept. Yes. Okay, we have to accept nga we committed something. And we need cleansing. Kag ini siguro nga ano ni sa Ilonggo Pastor Tomado ini gina-request niya nga hugasan siya pinagi sang hapon ba ni? Hapon. Kung silingon habunan mo na nga ang isa ka bagay. Meaning iko gina. Kanami nga ilustrasyon. So David recognized his sinfulness. Yeah. And he needs a detergent. This is a detergent to cleanse it. Ganami nga kuan kay by his own hindi gid siya katinlo. It only can. Yes, sa aton Tuesday, Pastor, if you Lord should mark iniquities. Sa aton pa hindi dumduma ang akon mga kasalanan. Is that correct, Pastor Vic? Amo ni siya ang sa 130 na ini nga salmo again a penitential psalm. Amo man ni ang salmo ang klase sang psalm nga gina-recite sa mga tao nga kaangay man sang 51 nga si David naka-experience sang madamo nga klase sang pagpakasala kag dalag ko nga pagpakasala against sa aton nga Ginoo kag si David kag ang mga salmista they are aware of their sin. I like the beginning of Psalms 130 sa kalantahon bala ni Pastor, out of the depths have I cried, yes. Out of the depths have I cried unto thee. Kabalo kita, oh Lord, hear my voice na ginakanta-kanta nato. But si sa kadaluman gid sang iya nga kalag
nakahimo gid siya sang pagpakasala gani nagapangamuyo gid ang salmista diri nga pamatian ang iya nga pamatian ang iyang boses kay nagapangayo sa sang kapatawaran kagani sa pagpangayo niya sang kapatawaran nagapangayo siya sang ginatawag nga kaluoy sa bersikulo 7 Lord I need mercy okay that is his abundant redemption so amo ni ang ginapangayo sang salmista he wanted to have an assurance of forgiveness halin sa ato niya Ginoo. And that's correct. Pastor Chris Kaina, before I will give you the time, nag-mentionar ka nga may mga wrong concept nga ang Old Testament nag-depict sang pagkaakig, ka-brutal sang Ginoo. That is partly correct. Kay ti maakig ang Ginoo kung ikaw hindi magpangayo kapasayloan kag hindi mo i-appreciate ang iyang kapasayloan. And that is how God is being merciful, everlasting. May epekto lang na ang iyang kaluoy kung we will accept and appreciate. Pero kung hindi ni ma-appreciate, ati patay ka gid sa Ginoo. Pareho bala sa mga Canaanites. They were given opportunity to repent pero wala gid nila na nahimo. So what happened? Na-receive nila ang judgment sa Ginoo. Yes, and that's correct. Amo ni ang siling ni Hans Lerondel, isa ni sa mga mga writer about sang karakter sang Ginoo. Yes. Ang iyang ginambal diri nga he knows that God is not angry by nature. His love is everlasting. His anger is aroused only by man's failure to appreciate His love. Pero kung ato ni-appreciate, bisan ano kahigko sa aton, maputi, katulad sa niebe. Yes, Pastor, do you have some more? Another aspect nga ginahambal man sa aton lesson, ining mga katawhan sa Ginoo nga they are called to wait on the Lord, especially when they ask for mercy, compassion of God. Kinahanglan sila man magahulat man sa Ginoo. But silingon ang kulugan sang Hebrew word there is kawa means literally to stretch. Kinahanglan ang ilang ang paghulat sang paghulat waiting to on the Lord means to just to stretch their to be patient because in God there is always hope, Doc. Yes, okay. Yeah, before ta magadto sa Wednesday, may dinala na ko sa aton nga leksyon nga ako ni i-share sa inyo mga kauturan. Nagasiling day. Genuine worship is built on admiration of God's character of love, not on fear of punishment. Nga hindi kay nahadlo kita nga panisan, hindi na mo ang motive sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kundi ang aton nga pag-admire, ang aton nga pagpasalamat sa gugma. Kaya muna ang karakter sa Ginoo. Yes, Pastor Chris. Wednesday. Praise to the majestic and merciful God. Anong imo natalupan diri? Kanami diri kay God is not only majestic, is also merciful. Oh, wow. Wala ba na kuan ba? Wala nagadepende sa I am powerful. When you say majestic, God is powerful. God is God. Pero bisan pa sa sina nga powerful siya, majestic siya, He is also merciful. Ginabalik-balik diri ang word nga everything ginahimo sa Ginoo, it is always accompanied by His being merciful. Yeah. Ang hindi man nga contrast kundi ang iyang pagkagamhanan kag end mo. Kag ang iyang pagka maluluyo. Amo na pirmi ang ginadefected sang salmo. Yes. Doc Vic. Doc, ining pagkagamhanan, that's God's transcendent. Transcendent God. He is away from us. Meaning, ato siya sa kalangitan. mataas siya sa aton. Separate siya sa aton. Kay siya manunuga. Pero hindi lamang dala naguntat. Kay ang word ng yambal mong end, butsingon, igadugang ko dara. Ang iyang pagkamaluluyon. Plus dara, butsingon, although separate siya, taas siya sa aton, apang maluluyon siya. So, arang ginatawag ba ng konsepto sang immanence, immanent ang ginubot siningon, proximate o lapit siya
lapit siya sa aton, willing siya magpatawad sa aton nga mga kasalanan. Kag diri sa Wednesday lesson, kanami sining Psalms 113 kag 123 kay nga aman, ini nga klase sang Psalms, as I check the background doc, amo ni ang ginatawag nga praise Psalms o pilgrim Psalms. Ang mga katawhan sang Ginoo nagakadto sa Jerusalem, ato kay na Psalms of Ascent, pilgrim Psalms, nga sa din samtang naga-travel sa going to Jerusalem, they are praising the Lord. And part sa ilang praise is to what? Is to declare the generosity, the loving kindness, the mercy of God, Doc. Yeah. And then, nag-mention ka, transcendence, na sa atin pa, ato siya sa taas, ari kita sa ubos. Yet, nanaog siya. Kaya hindi kita pwede kasaka mo. And that's the character of God, nanaog siya. And that was demonstrated sa pagpadalaya sa niya bata, si Jesus. Ang word nga gamit dire, Yes. stops down or humble himself through his son. Yeah. Dito sa iya anak, ipahayag pinagi sa iyang anak. So anyway, God's mission on earth is to reveal God. Yes. So, ang mercy, namin ang stoop down. Kaya nga, ang mercy sang Ginoo, he really stooped down. Pakumbaba gid siya. Although majestic siya, harianon siya, atos babaw siya. Grabe ka taas to sa iya. Nagduko gid siya, nagkano gid siya. Isa man na, Doc, sa mga leadership, pala principle of leadership. Nga ang mga leaders, mga presidente ato sa babaw, ti ang mga tao sa dalom, hindi na kasaka. Pero ang sa babaw ya, pwede ka panaog. Inaamo na siya ti. So isa sa mga elements of being a good leader is for a leader to go down. Kag makighalubilo kung sa Cebuano pa, makigupod sa iya mga katawan. And the more people will praise him and will follow him because of that kind of attitude. Kaya mo nang ginhimo sa aton Ginoo. Mo nang ginhimo sa aton Ginoo. Power for Jesus Christ is for God is not jurisdiction over a person. Usually mo nang pagtan-aw nato sa power bala, ako may kahon ko sa imo. Pero Ginoo hindi naog isa to serve. And this is the kind of leadership that we and that's good. Sinong may tuyo saka di. Hindi na mo ang good sign of leadership. The leader must go down to know what is the people down. Kag mag-sok-sok ng ilang sapatos dito. Kung ano kabudlay, kunara ka sa dalom. Yes. Thursday. Forget not all his benefits. Why nag-give kita time? Yes, Pastor Chris. Ikaw nga. Nami ang Psalm 103. It portrays how merciful our God is. Kag may mga ridiri how should people respond to God's loving kindness. Duha diri dok ang ginhambal by blessing the Lord. Kita ang tao gali kasiling ko ang isang una ang Ginoo lang bless sa aton. Pero kita we can bless the Lord. By in what way, Pastor Chris? Pwede manggali kita. Pwede manggali kita. Ginambal diri of blessings is generally understood as an act of bestowing material and spiritual benefit upon someone. Because God is the source of all blessing, how can human beings bless God? Okay? So, that is by revering Him for His gracious character. Yes. That's the way we can bless God. Yes. By revering Him for His gracious character, gracious attitude. And that's it. And then another way is by thanking Him. So, salamat Ginoo. Blessing magaling na natin sa Ginoo. And then, ang isa pagid is remembering sa iyang madumduman sa mga benepisyo nga ito natin. That's one way of saying blessing to the Lord. Yes, Pastor. Sa Psalm 103, ang definition sa mercy is to forget not all His to forget not all His benefits. All His benefits. Tanan-tanan nga blessings. That's amo nang kaluoy sang Ginoo nga the way ang salmista nag-define some benefits. And let us remember, si David naka-experience tanan nga blessing halin sa Ginoo. Nahari siya. Maambong siya nga tao. Okay, kung babae, ara sa iya. No? Ang riches, ara sa iya. Ang health, restored health, ara man sa iya. Ginluwas siya sang Ginoo. Satisfied life na si David. So si David naka-experience siya sa kaluoy, compassionate, favor
halin sa Ginoo. And that's why he said, okay, the mercy of God is not to forget all his benefits. Tanan. Hindi Kanami nato sa imong kalipatan. gin-emphasize, Doc Vic, tanan. Kung kita bala mga kauturong kaysa, madumduman ta ang mga kasakit, pero hindi ta madumduman ang mga kaayong ato na baton sa Ginoo. Kaya mo gali na siya nga, hindi naton kalimtan gali ang mga maayong mga butang. So that at least aton man mapalinton sa aton mga kabataan, sa mga henerasyon, sa mga kauturan, nga God is really great and merciful. Yes. Mga utod, yes, Pastor Chris, Okay na, meron pa. okay na, Doc. Yeah. Okay na, Doc. Mga utod, way nagkikita panahon tapos ng atong time. Madamo pagita ni ang amon mahatag pero enough na ni ang amon nahatag kag amon na palinton namon ni Pastor Chris kag ni Pastor Vic mga kauturan. Ako na ngayon si Pastor Vic sa iyang last word and then eventually ang concluding remark ni Pastor Chris. Kanami isang aton nga lesson na Dok kasi nagambal siya nga isa sa mga definitions ng mercy kaluoy sang Ginoo is covenantal siya in context covenant. But silingon nga ang driving force kung ginluwas si David, ginluwas ang salmista, gintagaan siya tanan nga mga benefits, ang mga blessings nga nadawat ni sang mga katawhan sa Ginoo, especially David, ang forgiveness nga nadawat. All of this is because of God's promise to them, covenantal promise. Ang promise gid man ang Ginoo sa aton tanan nga luwason niya kita bangod siya nagahigugma sa aton. Kag amo ni ang kaluoy sang Ginoo. Kag amo ni ang rason kung sa diin ang kaluoy sang Ginoo is mediated through covenant. So, promisa niya gid ini sa aton. Huptan naton inang promisa. Amo na among paglaom naton. Pastor Chris. Okay, basi mamiss ko ni bala Dr. Mado ini nga point. Gusto ko i-share nga I was struck down by the question sa sinibala sa page 82 sa atong lesson sa Tuesday. Where would you be if the Lord mark your iniquities? Di ano ayan ang aton din ayan ako subong sa akon nga ako nga tao nga damo sala kung ginmarkahan sang Dios ang akon nga mga sala. I will be nothing. Nothing. Wala ko. So this lesson is assurance nga hindi lang ginahatag para sa mga tao sang una kundi para man sa aton subong. That His mercy endures forever. Mga kauturan, salamat Pastor Chris, Pastor Vic. Mga kauturan, hindi bala kita deserving nga pasaylon sa Ginoo mo. Grabe gid ang aton mga kasalanan. Pero mga kauturan, salamat nga sa mga pangunauna sa mga nagsulat sang salmo, nabalaan nila nga karakter sang Ginoo ang magpasaylo. Karakter sang Ginoo ang kaluoy, mga kauturan nga ti ang mga katawan nagahambal nga bisan pagani nagalabot sa kalangitan ang kaluoy sang Ginoo. Kabay pa mga kauturan, this will be our experience as well and help us magkabulig sa aton sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo because there is no doubt God is really merciful. Sa hindi pa si Pastor Vic magpangamuyo mga kauturan sa aton closing prayer, ako na pasalamatan ni aton mga sponsors, Elder Herbert and Evelyn Camoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Ido and Midon Bandes, Jet and Susan Caro, John and Goldie Juligi, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, ang mga magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, ang mga magulutod, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, ang mag-asawa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, and then Marlubel Herota Lorin. Ang Diyos magapakamayo sa inyo pagsuporta sa inyong program. Pastor B. Amay namon nga yara sa mga langit, imo ginpakilala, ginpakita ang imo nga kaluoy, dako nga gugma, pagkamatutom sa amon pinaagi, sang pagtuga sa amon, kag pagluwas man sa amon nga makasalanan. Ginoo, hindi kami takos nga ang kunon ining imong kaluoy, apang bangod kay
amo ini ang imo nga karakter, diri kami nagahupot Ginoo nga hindi ikaw magatan-aw sang amon mga kasalanan bangod Ginoo ikaw patawad sa amon kung kami angkon lamang kag magahupot og magadawat sa imo Ginoo. Madamong salamat sa imo nga kaayo kag kaluoy nga imong gimpromisa sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen.